Mas masakit pa raw sa bugbog saradong katawan ang inaabot ni Chona mula sa dati niyang asawa. Dahil ang isang battered wife tulad niya, mas matindi ang emosyonal na trauma. Mula sa kanyang kwento, inalam ng reaksyon kung paano lalaban ang isang biktima ng domestic violence, lalo't ang mismong kriminal kasiping niya sa loob ng tahanan. Sinaksak niya yung ulo ko. Tapos pati yung braso ko. Nung lasing siya, ayaw ko sa kanya, kung bakit niya saksak siya, wala naman akong kasalanan sa kanya. Ito raw ang inaabot lagi ng may bahay na itatago natin sa pangalang Lilian mula sa kanyang kinakasama. Seloso raw kasi ito kaya't sa umaga naakulong si Lilian sa kanilang bahay. Pero tuwing hapon at nagsimulang kumalam ang sikmura ng kanyang mga anak, napipilitan na siyang tumakas at magtrabaho. Barker o tagatawag ng mga pasaherong sasakay ng jeep ang kanyang pinagkakakitaan. Alas 4 ng hapon to alas 9, may 200 na ako. Tapos bibili na ako ng bigas, ulam. Kung sino ang magpapalaba, maglabada ako. Ngunit kadalasan, nauuwi rin sa wala ang kanyang kinikita dahil na rin sa bisyo ng kanyang kinakasama. Gusto niya yung pera ko, binibigay ko sa kanya. Gagawin na, mag-ano lang siya, mag-inom. Tapos pag wala kaming wala akong pera, sinisipan niya ako. Sa 5 taon nilang pagsasama, 2 taon na siya nakararanas ng karahasan sa kamay ng kanyang live-in partner. Hindi naman daw niya magawang iwan ang kinakasama dahil na rin sa 3 nilang anak. Kasi sasabi sa akin, magbabago na ako. Niniwala naman po ako. Si mahal ko po siya, mami. Sa tala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, tumataas raw ang kaso ng domestic violence sa bansa. Mula sa mahigit 9,000 noong 2009, nasa mahigit 12,000 na raw ang kaso ng pang-aabuso sa kababaihan noong 2012 sa kabila ng batas laban dito. Taong 2004 nang ipasa ang batas RA 9262 o tinatawag na Anti-Violence Against Women and Their Children Act at mas kilala bilang Anti-VAUC. Ngunit sa pagpapatupad ng batas na to, tila tumataas pa rin ang bilang ng mga inaabusong kababaihan sa ating bansa. Tinutukoy sa batas ang pang-aabuso ng isang asawa o kinakasamang lalaki o babae man sa partner nitong babae. Ang pang-aabuso ay maaaring pisikal, verbal, sexual, emosyonal, psychological o kaya'y pinansyal. Maaari raw makulong ng 1 taon ang nagkasala at magbulta ng 500,000 piso. Pero ayon naman sa grupong Gabriela, sa kabila ng mabigat na parusa, iilan lang daw ang naglalakas loob na magsuplong ng kanilang mga mapang-abusong kabiyak. Isang nakikita namin dahilan, kahirapan, matinding kahirapan na dinaranas din ng mga kababaihan. Kasi nagre-reflect lang naman siya ng ano ba klaseng lipunan meron tayo. Kaya rin dumadami yung bilang ng biktima ng karahasan. At kahit raw may sariling kita ang isang babae, hindi pa rin daw nababasag ang tinatawag na patriarchal society natin o ang kaisipang lalaki lang ang may kakayahang bumuhay sa isang pamilya. Halimbawa, meron namang mga kababaihan talaga na mas malaki ang kita nila kaysa doon sa kanilang mga asawa. Ang tingin pa rin doon, pandagdag kita. Ito raw ang kaso noon ni Chona. Kapwa may trabaho sila mag-asawa at kumikita ng sapat, kaya't maayos daw ang kanilang pamumuhay kasama ang 4 nilang anak. Walang mag-aakalang isa pala siyang battered wife. Boyfriend ko pa lang talagang sobrang seloso na hindi ko alam na yung pagiging possessive pala is sign na ng isang abusive boyfriend, partner o asawa. He banged my head against the wall and choked me until I couldn't breathe anymore. 8 buwan kang buntis, pagtutulakin ka ng kotse na biglang nag-stop, murahin ka, ipahiya ka sa harap ng mga tao. Kahit pa isang women's organization ang pinapasukan niya noon, tikom pa rin ang bibig niya ukol sa dinaranas niya sa kanyang asawa. Todo tanggi talaga na walang nangyayari. Nahiya ako sa pamilya ko na magsabi ng totoo. Failure yun pagdating sa mga magulang, lalo na ako dahil panganay ako. Yun lang, syempre minahal mo rin. Kaya nga nagpakasal.
hanggang sa mismo mga anak niya, apektado na. Parang na-realize ko baka mamaya hindi na ako magising or mamatay na lang ako. Paano yung mga anak ko? Ayoko din kasi makita ng mga anak ko na yung ganong sitwasyon, nakalakihan na nila, tapos isipin na nila na normal lang yon. Nagpasya siya maipaghiwalay at ngayon ay 9 na taon na siyang single parent. Meron akong naging kaibigan na psychologist. Sa kanya ako nag-open up. Nag-ano ako, counseling. Naglakas ng loob na ako na kausapin siya na ayoko na. At mula sa kanyang karanasan, nagbibigay na rin siya ng inspirational talk sa mga seminar ukol sa paglaban sa karahasan sa mga kababaihan. Ayon naman sa Philippine Commission on Women, maaari naman makaiwas sa isang bayolenteng relasyon kung titignan ang mga palatandaan na ito. Kung ang boyfriend mo ay seloso, pati yung cellphone mo, chinecheck, kulang ang trust, sunod ng sunod sa'yo, masyadong possessive. Dapat ay alam din ng isang battered woman kung paano hihingi ng tulong sa mga kinauukulan. Pwede siya dumiretso sa prosecutor, sa DOJ, o sa local, sa municipal prosecutor's office. Kasi doon ay sasampanan niya ng kaso. Social worker, pwede rin siyang tulungan. Yung health worker, kung kailangan niya ng evidence, na medico-legal, ang barangay captain ang pinakamalapit na government official na pwede niyang lapitan. Para matulungan naman si Lilian, sasamahan sana namin siya sa kinauukulan. Pero dahil sa takot sa kanyang kinakasama, hindi na nakipagkita si Lilian sa aming grupo. Ayon naman sa DSWD, may mga tulong sila na maaaring ibigay sa mga biktima ng ganitong karahasan. Bibigyan namin sila ng sinasabi naming psychosocial intervention. Depende yan sa assessment ng social worker. Kung siya ay may kagyat na pangailangan na kailangan niyang umuwi pansamantala, so bigyan namin siya ng financial assistance or transportation assistance. Pero ang unang hakbang ay ang mamulat ang isang battered woman na ang domestic violence ay hindi isang pribadong issue na dapat ikahiya. Ito'y isang krimen sa kababaihan na isinabatas para sa mga tulad ni Lilian at dapat isiwalat. At gaya ni Chona, naway mahanap rin ni Lilian at ng iba pang inaabusong kababaihan ang tapang para labanan ng karahasan at lakas para makatayo sa sarili nila mga paa. FYI mga kapatid, for your information. Ang cancer ang isa sa pinakamadalas na sanhi ng pagkamatay sa mundo ngayon. Ayon sa World Health Organization, 13% ng pagkamatay noong 2008 ay dahil sa cancer at tinatayang tumaas pa ang bilang na ito ngayon. Sa Pilipinas, may mahigit 50,000 nakatalang kaso ng cancer sa kasalukuyan at 16% nito ay breast cancer, ang pinakamataas sa buong Asia. Pero may magandang balitang dala ang mga dagang kung tawagin ay naked mole rat. Ayon sa isang bagong pag-aaral, maaaring nasa balat ng kalbong daga na ito ang susi sa pagpuksa sa sakit na cancer. Ayon sa mga siyentipiko, ang naked mole rat ang tanging hayop sa mundo na hindi tinatamaan ng cancer. Natuklasan sa pag-aaral ng University of Rochester sa New York, Tongji University sa China at University of Haifa sa Israel na nagtataglay daw ang balat ng mga naked mole rat ng isang kemikal na maaaring dahilan kung bakit tila cancer-proof ang mga ito. Ito ay ang madulas at malapot na high molecular weight hyaluronan o HMWHA sa kanilang balat na siyang tumutulong dito sa paglusot sa makikipot na butas na kanilang tinitirhan. Noong una pa lang daw ay manghang-mangha na ang mga siyentipiko sa mga mole rat dahil 30 taon ang itinatagal ng buhay ng mga ito. Samantalang ang ibang uri ng daga hanggang 4 na taon lang ang buhay. Sa lahat ng mga laboratory tests, wala pang natagpo ang mole rat na may cancer. At sa palagay ng mga siyentipiko, ito ay dahil sa kanilang balat. Ipagpapatuloy daw nila ang pag-aaral sa HMWHA at umaasa silang ito na nga ang magiging solusyon laban sa sakit na cancer.
Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinyon mo, pinakikinggan, pinag-uusapan. Dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.